Paminday toy! Ato yan di part 3 mga mare. Matapos ang matagumpay na paghuhuli, oras na para linisin at ihanda ang mga nahuling dagang bukid. Tutulong silang lahat mga mare. Dito makikita ang tunay na teamwork ng mga baro. O diba, patayo-tayo lang si Pamengpeng. Habang ang mga kasama kong baak, busy-busy mga mare. Lahat sila may kanya-kanyang ginagawa para mas mabilis matapos. At yun, hinugasan na nila sa karayan. Laro-roy din na ito yung malakayan nga baro, guys. Ako malinisan na kabalasa ngayon. Ututan. Ututan. Baak. At masaya sila habang naglilinis mga mare. At habang abala kami sa paglilinis ng mga nahuling dagang bukid, etong mga aso namin na hindi mapakali. Ay na, kinakain na nila yung bingay nila. Ibingay da, kanya, tamati ulo, kanji balat na, kanji laman loob na. O diba, sulit na sulit ang pagod ng asong to. Deserve na deserve niya makakain ng ganyan dahil magaling siya kumuha ng daga mare. At tumulong na din ako mag-alis ng balat niya mare. Kailangan mo nang linisin ng maayos bago ito lutuin mga mare. O diba, eto na ang itsura pag nabalatan at nalinisan. Alam nyo ba na ang dagang bukid ay kayang manganak ng 6 hanggang 12 na sa anak? Isang panganganak at maaari pa itong manganak ng ilang beses sa loob ng isang taon. O diba, nagadumagamti kaya na nga iyanak mare. At eto na nga, patapos na at iububon dadag ito'y ututan mare. Nilalagay na nila sa kawain na kanilang pinisi. At habang nilalagay nila, pinaglaruan ko tong airgun nila mare. Parang gusto ko nang bumili na din ng ganito. Pero pera na lang ang kulang mga mare. Baka naman. Alam nyo ba na ang airgun ay hindi gumagamit ng pulbura tulad ng karaniwang baril? Sa halip, gumagamit ito ng compressed air mga mare o CO2. Pero babala, maaari pa rin itong magdulot ng seryosong pinsala kung hindi gagamitin ng responsable. Kaya tandaan, anumang uri ng airgun ay dapat gamitin ng may pag-iingat at pagsunod sa mga batas at alituntunin sa ating lugar. At yun na nga, natapos na silang nagubon at binugwan ko na dito sa karayan. At pagkatapos nito, huhugasan din namin ulit ng malinis na tubig sa bahay. At yan na nga, napakadami naming nahuli ngayong araw. At yan na nga, pauwi na kami at may nakita kaming kumukuha ng tilapia. At sa susunod na araw naman ay kami ang mangunguha dyan. At kami pauwi na, may nakita na naman si Pamengpeng. Ay na, adda, nakita nga rabong. Saak, sinukil-sukilan. Ang muyo ba, ang rabong o usbong ng kawayan ay mayaman sa fiber, potassium, at iba pang bitamina. Mababa rin ito sa taba at calories mga mare. Kaya paborito itong sangkap sa mga maraming lutuing Pilipino. Kaya sa susunod na makakita kayo ng rabong, tandaan nyo, hindi lang ito masustansya din to mga mare. At dito na muna nagtatapos ang part 3. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa aming adventure, pero huwag kayong mawawala dahil sa part 4. Ipapakita na namin ang pagluluto at pagtikim ng mga nahuli namin. Pasensya na kayo sa kakahintay dahil sobrang habang mga video namin. Abangan nyo mga kapamengpeng kung ano ang kalalabasan. Kita-kits sa part 4. Salamat!